Goku Narrates presents Namra, the Fifth Dragon. Dahil sa hamon ni Rosperamos kay Lester, marami silang natuklasan na kakayahan ni Lester na lalo pang pinagdudahan ni Antonio at Damascus. Kaya naman habang nasa gitna ng laban sina Lester at Rosperamos, kinuha ito ni Damascus na pagkakataon upang makita ang nakaraan ni Lester at saan ba ito nagsusuot noong nawala ito. At kung si Namra nga ba talaga ang nakausap nito. Ngunit naramdaman ni Lester ang ginagawa ni Damascus kaya palihim itong gumamit ng salamangka gamit ang isipan niya upang linlangin si Damascus. At nang siya'y makapag-focus sa laban nila ni Rosperamos, Episode 8, Ang Paghaharap, Lester laban kay Rosperamos. Sa Sumunea. Aba, at talaga nagpapabida kang Funwaita, walang hiya ka! Etong sayo, Dark Dragon Fire! Tila nakakalimot ka na sa lugar mo, Rosperamos. Panahon na para ilugar ka sa dapat mong kalagyan. Dudesu! Dudesu! Lester, huwag mo nang gamitin yan. Heto ang aking kalasag. Gamitin mo laban sa infantry o mandilinlang na yan. Pinolo, sa tingin mo ba, madali akong madadaig ng dragon na walang silbi? Kilala mo nga ba ako? Nagtaka ang lahat dahil nagiba ang boses ni Lester at dama ng lahat ang lakas ng enerhiyang bumabalot kay Lester na tila inuubos ang lakas nila. Kaya pati si Pinolo nagtataka sa kung sino si Lester. At habang abala si Lester, inatake ni Rosperamos si Lester at umaasang masusugatan niya ito. Pero siya ay nabigo dahil pinahinto ni Lester ang oras at panahon. And duvesh na Eventry! Katapusan mo na! Ha! Ang Desu! Mauuna ka! Desu Do! Ito na ba ang pinagmamalaki mong tatapos sa akin? Endo Elferno! Hibang ka na! Haha! Pwes, manood ka sa gagawin ko sa'yo, Rosperamos! El Julio Momonke! Julio El Inferno! At matapos banggitin ni Lester ang spell na yon, bigla na lang bumuka ang lupa kung saan sila naglalaban. May mga kamay na humawak kay Rosperamos na ikinatakot ng lahat ang nasaksihan nila dahil kilala nila ang kaisa-isang nilalang na makakagawa nito, na isa rin sa iniiwasan sa Sumunea. Walang iba kundi si Emereti, ang Prince of Hell, o mas kilala nilang Roan Or o Hell Dragon. Ito ay iniiwasan ng mga bathala at ng Munea at Sumunea. Minsan nang naitanong ni Lester kay Antonio na kung ano ang Munea at bakit ito kilala rin sa Sumunea. Ang Munea ay ang lugar ng mababangis na dragon na pinagmulan ni Namra. Bukod kay Namra, may isa pang nilalang na talagang kinatatakutan ng Sumunea at mga taga-Munea. Ang Munea ay ang ikalimang kaharian ng Sumunea, kaya si Namra ay ang ikalimang dragon na kinatatakutan sa Sumunea. Pero hindi tulad ni Namra, si Roan Or o Emereti ay magaling sa sandata. At palagi siyang nasa mundo ng mortal upang magsanay sa ibang lugar para mas lumawak ang kaalaman niya sa paggamit ng tinatawag nilang samurai. Ito ay ang tawag sa weapon ng mga Japanese warrior sa bansang Japan sa mundo ng mortal. Ang samurai daw ang kanilang buhay. Kung wala sila nito, wala ring saysay ang buhay nila bilang mandirigma. Yan ay paniniwala ng iba. Kaya si Roan Or taglay ang ganyang kakayahan gamit ang Desuhitar o ang Blood Sword, ang pinakasandatan ni Roan Or. Kaya naman hindi na napigilan ni Antoniong makialam sa labanan ni Lester at Rosperamos upang wag lamunin ng galit si Lester at gusto rin niyang alamin kung si Roan Or nga ba ang kaharap nila o hindi. Hindi! Ha! Dark Fire! Ha! Sa tingin mo kaya kong supuin ng pipitsugin mong apoy?
Haha! Itong damhin mo! Ang init ng apoy ko! Ah! Tama na! Luna El Huno! Protektahan mo kami! Ama, bakit ka nakikialam sa laban namin ni Rosperamus? Esdo Fernante! Kilala na kita! Emeriti! Nasaan si Lester? Ama, si Roan Orba? Siya'y kaibigan ko! Kaibigan? Paano? Esna Duel Dragonia! Saan mo nakilala ang dragon na yan, Lester? Ngayon nakikilala ko na ang iyong sandata. Ang sandata ni Roan Or. Kabado ay masyado. Ako si Lester, ang tatalo sa iyo, Rosperamus! Anak, itigil mo na to. Nakikiusap ako. Lumuhod muna si Rosperamus sa apoy ko at tiisin ang baga ng apoy ko. Doon ko siya mapapatawad. Pero hihilingin ko pa rin ang kanyang palasyo at ang pagbitiw niya sa pwesto bilang hari. Kung hindi niya to gagawin, pues dadalhin ko siya sa Elelena at doon ko siya ikukulong tulad ni Jean-Griff. At natahimik ang lahat sa sinabi ni Lester dahil bukod sa kakaibang kilos ni Lester, ang pagbanggit kay Jean-Griff ay ipinagbabawal sa Sumuneya. Pero malakas ang loob ni Lester na banggitin ang ngalan niya dahil alam ni Lester na kaya niyang daigin sino man ang ahadlang sa kanya sa Sumuneya. Ngunit nagmatigas si Rosperamus sa nais ni Lester at pinatabi si Antonio upang matuloy ang kanilang laban. Na ikinagalit ni Lester sapagkat naitulak ni Rosperamus si Antonio at napalakas ito kaya natumba si Antonio. Sa galit ni Lester, nilabas niya si Bashinu o ang Death Dragon at muli naging sandata ito at si Pinolo ay naging kalasag ni Lester. At nilabas rin ni Lester ang Desuhitar o ang Blood Sword at ginamit ng sabay laban kay Rosperamus. Hindi makapalag si Rosperamus kaya wala siyang magawa kundi umiwas na lang. Dahil sa oras na masugatan siya ng Blood Sword, habang buhay durugo ang sugat niya at ito ay titigil lamang kung gagawin niya ang nais ng Blood Sword. Kung hindi, mamamatay siya sa pagdurugo ng sugat niya. At ang Bashnu Sword naman o ang Death Sword, oras na masugatan siya nito, pati kaluluwa niya ay susugatan nito at pinaniniwala ang Eternity Wound ang kaya nitong gawing pinsala sa isang nilalang. Kaya iniiwasan ni Rosperamus ang atake ni Lester. Hindi rin niya magawang hawakan ng sandata dahil ito ay may mga sariling pag-iisip. Ang dalawang sandatang ito, oras na nakawin o ang kinin mo sila nang hindi ka pinipili, tiyak na kamatayan ang kahahantungan mo. Kaya naman bumangon agad si Antonio at sinubukang pigilan si Lester at napansin din niya na kakaiba ang pakikipaglaban ni Lester. Katulad ni Roan Or o ang Hell Dragon kung umatake at ang mga galaw nito, pati kung paano hawakan ng kanyang sandata. At kapansin-pansin din ang pulang buhok ni Lester na tila ay nagbabagang apoy ng isang phoenix. Napahinto si Antonio at kinausap si Damascus, ang kanang kamay ni Getinth, upang alamin kung tama ba ang hinala niya na si Roan Or o Emereti ba si Lester. Fostero Endero, kamangha-mangha, paano nagagawa ito ng aking anak? Evero Durce Cuevas, kailangan kong malaman ang totoo. Damascus, nais kong silipin mo ang anumang makikita mo sa anak ko. Esnovera, paumanhin mahal na bathala. Ngunit sa aking palagay, tama lang na hindi ko napakialaman si Lester. Masdan mo ang marka ng braso niya. Hindi ka ba nagtataka? Hindi ba't si Namra ay nagbibigay ng marka na yan sa mga nilalang na nais niyang biyayaan? Pero Puesto El Mendo, nakapagtataka. Bakit ba hindi naging abo o bato si Lester? Nung nawala siya ng panandalian, nasisiguro kong siya ay kinausap ni Namra at masdan mo ang kakaibang lakas ng anak mo. At ang Desuhitar, ang Blood Sword, hindi ba't nakapagtataka na siya ay may kakayahang alagaan ng Bashnu o Death Dragon at si Pinolo, ang Golden Dragon? Tama ka, Damascus. Noon pa man, sinabihan ko na kayo na baka magsisi kayo sa pangiinsulto niyo sa binata. Mabuti na lamang hindi siya tuluyang nilamon ng kasamaan at galit. At isa pa, Antonio, anak siya ng bathala, kaya wala nakapagtataka na kaya niyang manirahan dito sa abot ng kanyang abilidad.
Damascus, naiintindihan ko na ngayon kung bakit mainit ang dugo ni Lester sa'yo. Dahil ayaw mo siyang tantanan, tulad ng ginawa namin sa una niyang tapak sa Sumunea. Pero Antonio, ito ay aking tanong, Bathala. Hanggang kailan ka magtatago sa pangalang Antonio? Gayong alam mo na ngayon na kaya ng anak mong malaman kung sino ka talaga. Tama, Antonio. Kailan mo ba aaminin sa anak mo na ikaw ang Verdusa Shedu! Manahimik ka! Diamond Fire! At nagpalabas ng puting apoy na hugis Diamond si Lester at sinubukang patamain kay Viserion. Ngunit nasalag ito ng pananggalang ng kanyang ama. At bumalik si Lester sa pakikipaglaban kay Rosperamus. At habang naglalaban sila, ang pulang hibla na buhok ni Lester ay nagbaga ng asul at puting apoy at dito nakilala ni Antonio kung sino si Lester. Naalala niya noong si Lester ay sanggol pa lamang ay isinilang na ito na may kakaibang hibla ng buhok. At naalala niya ang kaisa-isang bathala na may ganito ring buhok. Ang nagbabantay sa ikalimang kaharian ng Sumunea, ang Munea. Ang lungga ng ibang bathala na nangangalaga sa Sumunea. At si Namra ay umalis ng Munea dahil sa gusto ni Namrang patunayan na kaya niya maging malakas at katatakutan ng buong Sumunea. Kaya nanirahan si Namra sa Yesa, ang Beast Mountain. At sa ngalan ng bangis ng kapangyarihan ni Namra, sinamon niya ang mga nakakakilabot na nilalang tulad ng Vashnu o ang Death Dragon at ang 4 pang makapangyarihang nilalang. Riti, ang elemental weapon. Ito ay umaapoy na sandata na kapag nakaharap mo si Riti, tiyak ikaw ay matutupok ng kakaibang apoy na taglay nito. Makakaramdam ka ng nagliliyab na pakiramdam at parang nagyayelo dahil nga ito ay elemental weapon. At ang isa sa mga nakagigimbal na nilalang na naninirahan sa Yesa, ang halimaw na kasing tibay ni Penolo, si Basilic o ang mythological creature. Si Basilic ay pinaniniwalaang isang serpente na nagmula sa rooster. Kaya si Basilic ay half snake, half rooster. Katulad ni Namra, ang isang titig ni Basilic ay tunay na nakamamatay. Isang titig lamang niya, ikaw ay mamamatay. At ang laso ng pangil niya ay tunay na nakamamatay oras na ikaw ay matuklaw ni Basilic. Pinaniniwalaan din sa mitolohiya ng mga Greek sa mortal world na ang Basilic ay ang hari ng mga ahas, sapagkat pinakamalakas ito sa mga uri ng ahas. Pero sa Yesa o ang Beast Mountain, si Basilic ay isang dragon na may taglay na walang katumbas na lason. Ang laso na ito ay matindi rin ang epekto sa oras na ikaw ay madapuan nito. Si Basilic ang pinakapaboritong alaga ni Namra dahil sa taglay nitong kakayahan. Habang nagbabaga ang galit ni Lester, lumabas si Kaidan, ang God of Nature. Sa susunod na kabanata ng Namra, the Fifth Dragon, bawat damdamin ay nag-aapoy. Ang galit ng isang bathala abot sa El Helena, ang labanang puno ng revelasyon. Abangan! To be continued. O mga bata, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka. Hanggang sa muli nating pagkikita, wala munang paalam. Ito ay handog sa inyo ng Goku Narrates!